Sige na, Kaloy. Isayaw mo na yung espesyal na kaibigan mo. Inako, hindi ako marunong niyan, tanggi ni Trisha, namumula. Tuturuan kita, bulong ni Carlos at hinawakan ang kamay nito. Muli, naramdaman niya ang kuryente. Pero ngayon, hindi na niya ito pinigilan. Dinala niya si Trisha sa gitna. Ang mga tao ay pumalakpak. Inilagay niya ang kamay nito sa kanyang balikat, at ang kanyang kamay naman ay sa baywang nito. Sundan mo lang ako, sabi niya. Sa simula, ang mga paa ni Trisha ay tila nagkakabuhol-buhol. Pareho silang natawa. Ngunit habang tumatagal, nakukuha na nito ang ritmo. Ang kanilang mga katawan ay gumagalaw na parang iisa. Ang mundo sa paligid nila ay unti-unting naglaho. Ang natira na lang ay ang musika, ang mga ngiti nila, at ang pagtibok ng kanilang mga puso na tila nag-iisa na lang ang ritmo. Sa sandaling iyon, wala nang Don Ricardo. Wala nang Utang. Wala nang Marco Imperial. Si Kaloy at si Trisha lang. Hawak niya sa kanyang mga bisig ang kanyang kaligayahan. Ngunit lahat ng magagandang panaginip ay may katapusan. Biglang may dalawang malalaking lalaki na pumasok sa eskinita. Nakasuot sila ng itim na polo shirt, ang mga braso ay matitipuno, at ang mga mukha ay walang emosyon. Direktang naglakad ang mga ito patungo sa kanila. Miss Alvarez, sabi ng isa, ang boses ay magaspang. Pinapasundo na po kayo ni Sir Marco. Natigil ang musika. Natigil ang sayawan. Ang masayang paligid ay biglang nabalot ng tensyon. Itinago ni Carlos si Trisha sa kanyang likuran. Sino kayo? Wala ka nang pakialam doon, hardinero, sabi ng isa pa. Miss Alvarez, sumama na po kayo ng maayos. Hindi siya sasama sa inyo, madiin na sabi ni Carlos. Tumawa ang lalaki, isang tawang mapanghamak. At sino ka ba para humarang, ha? Akmang hahawakan ng lalaki ang braso ni Trisha. Mabilis na hinarang ni Carlos ang kamay nito. Sinabi nang hindi siya sasama. Abat lumalaban ka pa. Galit na itinulak ng lalaki si Carlos sa dibdib. Napaatras si Carlos, ngunit hindi siya natumba. Ang sumunod na nangyari ay napakabilis. Sa halip na gumanti ng tulak, isang bagay na matagal na niyang ibinaon ang kusang lumabas. Isang reflex. Nang muling sumugod ang lalaki, hindi niya ito sinalubong ng kaparehong lakas. Sa halip, gumilid siya ng bahagya, hinayaan ang bigat ng katawan ng lalaki na dumaan sa kanya. Isang mabilis na pag-ikot ng kanyang pulso, hinawakan niya ang braso ng sumusugod, at gamit ang momentum nito, itinulak niya ito pababa habang idinidiin ang isang sensitibong pressure point sa may siko. Aarf! Isang malakas na daing ng sakit ang kumawala sa lalaki. Napaluhod ito sa semento, hawak-hawak ang braso na tila nabalian. Ang pag-atake ay tapos na sa loob lang ng 2 segundo. Tumahimik ang buong paligid. Ang masayang musika, ang tawanan, ang kwentuhan, lahat ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Napatanga ang kasama nitong guon, hindi makapaniwala sa nakita. Ang mga kapitbahay ni Carlos, na kanina lang ay nag-cheer, ay nakanganga ngayon gulat. Napatingin si Carlos sa sarili niyang mga kamay, na tila mga traidor na nagbunyag ng isang lihim na pilit niyang itinatago. Naramdaman niya ang pamilyar na lamig ng nakaraan, isang lamig na akala niya ay tuluyan na niyang tinalikuran. Ang disiplina, ang pagsasanay, ang dahas na pilit niyang kinalimutan, lahat ay bumalik sa isang iglap. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Trisha. Nakatayo ito sa likuran niya, ang isang kamay ay nakatakip sa bibig. Ang maganda nitong mukha ay isang pinaghalong takot at matinding pagkalito. Wala na ang saya sa mga mata nito. Napalitan iyon ng isang tanong. Isang tanong na sumisigaw, kahit hindi nito binibigkas, sino ka ba talaga? Dahan-dahang tumayo ang lalaking napaluhod. Hindi na galit ang nasa mukha nito, kundi pagtataka at suspetsa. Tiningnan niya si Carlos, hindi na bilang isang hamak na hardinero, kundi bilang isang kalabang hindi niya inaasahan. Isang tuyong tawa ang kumawala sa lalaki, isang tawang walang saya. Hindi yan galaw ng simpleng hardinero, sabi ng lalaki, may halong pagdududa at pagbabanta sa kanyang boses, habang minamasahe ang masakit na braso. Tinitigan niya si Carlos ng diretso sa mata. Sino ka ba talaga? Ang biyahe pa uwi mula sa fiesta ay binalot ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Walang nagsasalita. Si Trisha,
na nakaupo sa tabi ng driver, ay nakatingin lang sa labas ng bintana, ngunit hindi ang mga nagdaraang ilaw ng poste ang nakikita niya. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang eksena kanina. Ang pag-ikot ng katawan ni Kaloy. Ang bilis ng kanyang kamay. Ang paraan ng pagbagsak ng malaking lalaki na para bang isa lang itong laruan. Hindi iyon galing sa simpleng lakas. Iyon ay may disiplina. May training. Isang galaw na pino at nakamamatay. Sino ka ba talaga? Ang tanong ng Goon ay umalingaw sa kanyang isip na tila sarili niyang tanong. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano magtanim, ang lalaking bumili sa kanya ng fishball, ang lalaking isinayaw siya sa gitna ng kalsada, sino ba talaga siya sa likod ng mga simpleng ngiti at tahimik na mga mata? Ang pagdududa ay isang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema, pinapatay ang lahat ng kilig at saya na naramdaman niya kanina lang. Kinabukasan, hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Kaloy. Hinanap niya ito sa hardin. Naroon ito, nagpuputol ng mga tuyong sanga na para bang walang nangyari kagabi. Kaloy, tawag niya, ang boses ay maseryoso kaysa dati. Lumingon ito. Nakita ni Trisha ang pagbabago sa ekspresyon nito nang makita siya. Nawala ang bahagyang ngiti. Napalitan iyon ng pag-iingat. Trisha, kailangan nating mag-usap, diretsahan niyang sabi. Yung nangyari kagabi. Yung mga lalaki. Yung ginawa mo. Nag-iwas ito ng tingin at ipinagpatuloy ang pagpuputol ng sanga. Wala ayon. Nagkagulo lang. Huwag mong sabihing wala lang iyon, Kaloy, medyo tumaas ang boses niya. Nakita ko. Nakita ng lahat. Hindi yun galaw ng isang ordinaryong tao. Saan mo natutunan iyon? Tumigil ito sa ginagawa. Ibinaling nito ang mga mata sa kanya, at sa isang saglit, nakita niya ang isang pamilyar na kalungkutan doon. Isang kalungkutan na mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. May mga bagay sa nakaraan, Trisha, mahina nitong sabi, na mas magandang kalimutan na lang. Ang sagot na iyon ay hindi nakatulong. Sa halip, mas lalo lang nitong binuksan ang pinto ng kanyang mga pagdududa. Isang pader na naman ang itinayo nito sa pagitan nila. Anong nakaraan, Kaloy? Bakit ayaw mong sabihin sakin? Hindi ba sabi mo mahalaga ako sa'yo? Kaya nga, sagot nito, ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi niya mabasa. Dahil mahalaga ka sakin, kaya mas mabuting hindi mo na malaman. Tumalikod na ito at nagpatuloy sa trabaho, isang malinaw na senyales na tapos na ang usapan. Naiwan si Trisha na nakatayo doon, ang puso ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Ang matamis na koneksyon na nabuo nila ay nilagyan gayon ng isang malaking lamat ng kasinungalingan. Pagpasok niya sa mansyon, sinalubong siya ng isang bagyo. Si Doña Esmeralda, nakatayo sa gitna ng sala, ang mukha ay maputla sa galit. Ipinahiya mo ako. Ipinahiya mo ang pamilyang ito, halos pabulong ngunit madiin na sabi ng ina, bawat salita ay mailason. Tinalikuran mo ang sarili mong engagement party para sa isang hamak na hardinero. Mama, please. Huwag mo kong mamama, sigaw nito, hindi na napigilan ang sarili. Alam mo ba kung gaano kaimportante ang gabing yon? Ang mga imperial na lang ang pag-asa natin. At sinira mo ang lahat. Naglakad-lakad dito sa sala, pabalik-balik, na parang isang tigring nakakulong. Pero hindi ako papayag na matapos ito ng ganito. Hindi ako papayag na isang basura ang sisira sa mga plano ko. Bigla itong huminto at kinuha ang cellphone nito. Nagdial ito ng isang numero. Hello? I need your services, sabi nito sa kausap. Walang emosyon ang boses nito, malamig at mapanganib. May isang tao akong gustong paimbestigahan. Ang pangalan niya ay Kaloy Di Makulangan. Hardinero namin. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Bawat buto, bawat hibla ng buhok. Alamin mo ang lahat. Nakinig si Trisha mula sa may hagdanan, ang dugo niya ay tila nagyelo. Ang kanyang ina ay gumagawa na ng paraan para sirain si Kaloy. Kailangan niyang balaan ito. Ngunit paano, kung si Kaloy mismo ay ayaw maging tapat sa kanya? Dumating si Marco ng hapong iyon. Hinarang siya nito sa may library. Nag-enjoy ka ba kagabi? Tanong nito, ang boses ay puno ng sarkasmo. I heard may konting action scene pa. Napayo ko si Trisha. Marco, I'm sorry.
Sorry, tumawa ito ng mapakla. You humiliated me, Trisha. You chose a gardener over me. Lumapit ito at napaatras si Trisha hanggang sa mapasandal siya sa pader. Pero okay lang. Alam mo kung bakit? Kasi pinatunayan mo lang ang isang bagay na matagal ko nang alam. Tinaas nito ang kanyang baba gamit ang isang daliri. Lahat ng tao may itinatagong baho. Kahit ang mahinhing hardinero mo. At kapag lumabas ang baho na iyon, kanino ka tatakbo? Sakin pa rin. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa posesibong galit. Tandaan mo to, Trisha. I will make you mine. One way or another. Nanginginig si Trisha nang umalis si Marco. Ang mga salita nito ay parang isang malamig na kamay na pumipiga sa kanyang puso. Gabi na. Nasa loob siya ng kanyang kwarto, gulong-gulo ang isip. Ang pagdududa kay Kaloy. Ang galit ng kanyang ina. Ang banta ni Marco. Pakiramdam niya ay wala na siyang matatakbuhan. Pakiramdam niya ay mag-isa na lang siya. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito, umaasang baka isa lang itong notifikasyon mula sa Instagram. Ngunit isa itong text message. Mula sa isang numerong hindi rehistrado sa kanyang contacts. Binuksan niya ito. Isang maikli ngunit nakakakilabot na pangungusap ang bumungad sa kanya. Mag-ingat ka sa hardinero mo. Hindi siya ang inaakala mo. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sino ito? Paano niya nalaman? Ang babala ay isang kumpirmasyon sa lahat ng takot at pagdududa na pilit niyang isinasantabi. Hindi na siya makapaghintay. Hindi na niya kayang mabuhay sa mga tanong. Kailangan niya ng sagot. Ngayon din. Alam niyang mali. Isang malaking pagtataksil sa tiwala. Ngunit ang pangangailangan niyang malaman ang katotohanan ay mas malakas kaysa sa kanyang konsensya. Tumayo siya at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kanyang kwarto. Tiningnan niya kung may tao sa pasilyo. Wala. Dahan-dahan siyang lumabas at tinungo ang hagdanan. Alam niyang gabi na at tapos na ang trabaho ni Kaloy. Malamang ay nasa maliit na kwarto na ito sa likod bahay, sa may staff quarters. Ngunit kanina, narinig niya mula sa isang kasambahay na pinapunta ito ni Manang Faye sa palengke para bumili ng mga gamit para sa kusina kinabukasan. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nanginginig ang mga kamay niya habang tinatahak ang madilim na daan papunta sa likod ng mansyon. Narating niya ang pinto ng kwarto ni Kaloy. Simple lang ito, gawa sa murang kahoy. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang itinulak ang pinto. Hindi ito nakalock. Pumasok siya sa loob. Ang kwarto ay maliit at simple. Isang maliit na kama, isang lumang aparador, at isang mesa kung saan nakapatong ang ilang libro. Malinis at maayos ang lahat. Ito ang mundo ni Kaloy. Isang mundong simple at walang bahid ng anumang karangyaan. Parang isang magnanakaw, sinimulan niyang maghalungkat. Binuksan niya ang aparador. Ilang pirasong damit lang ang laman, mga simpleng t-shirt at pantalon. Tiningnan niya ang mga libro sa mesa. Mga nobela. Walang kahit anong magbibigay ng palatandaan. Naramdaman niya ang matinding hiya. Ano ba ang ginagawa niya? Sinisira niya ang tiwala ng nag-iisang taong nagparamdam sa kanya ng totoong saya. Akmang aalis na siya nang may mapansin siya sa ilalim ng kama. Isang dulo ng isang bagay na gawa sa leather ang nakausli. Lumuhod siya at kinapa ito. Isang luma at gastadong leather wallet. Ang klase ng wallet na matagal nang ginagamit, puno ng mga alaala. Umupo siya sa gilid ng kama, hawak-hawak ang wallet. Ang puso niya ay kumakabog na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dapat na niyang ibalik ito. Mali ito. Ngunit ang mga salita sa text message ay bumalik sa kanyang isipan. Hindi siya ang inaakala mo. Dahan-dahan, binuksan niya ang wallet. Sa loob, may ilang gusot na pera. 20. 50. Isang litrato ng isang magandang babae na medyo luma na ang pagkakaimprenta, nakangiti ito sa kamera, ang mga mata ay masaya. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Trisha. Selos. Sino ang babaeng ito? Kasintahan? Asawa? Ang ideya na ang puso ni Kaloy ay maaaring pag-aari na ng iba ay isang bagay na hindi niya pinaghandaan.
Mas lalo siyang naging desperado. Kailangan niyang malaman. Kailangan niya ng pangalan. Patuloy siyang naghalungkat. Sa likod ng mga resibo at ng litrato, may isa pang tago at masikip na lagayan. Ginamit niya ang kanyang kuko para hilahin ang laman nito. Isang card. Hindi ito papel. Gawa ito sa matigas na plastik, katulad ng mga company V. Ang disenyo ay propesyonal, may logo ng isang kumpanyang hindi niya pamilyar. Ngunit hindi ang logo ang nakakuha ng kanyang atensyon, kundi ang litrato at ang pangalang nakasulat sa ilalim nito. Ang nasa litrato ay si Kaloy. Mas bata ng ilang taon, mas malinis ang gupit, nakasuot ng isang mamahaling suit, ngunit walang duda, siya iyon. Ang parehong malalim na mga mata, ang parehong seryosong mga labi. At ang pangalan. Binasa niya ito ng isang beses. 2 beses. 3 beses. Bawat pagbasa, mas lalong nanlalamig ang kanyang mga kamay. Parang huminto ang kanyang paghinga. Hindi Kaloy di Makulangan. Ang pangalang nakasulat sa ihi, sa malinaw at matapang na letra, ay Carlos Miguel Y. Villa. Pagod ngunit may bahagyang saya sa kanyang puso, naglakad si Carlos pabalik sa kanyang kwarto. Ang bigat ng daladalahan mula sa palengke ay hindi niya alintana. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Tricia, ang mga mata nitong puno ng pagdududa, ngunit may bakas pa rin ang tiwala. Kailangan kong gumawa ng paraan. Kailangan kong ipaliwanag. Ngunit paano? Paano niya ipapaliwanag ang isang buhay na siya mismo ay pilit tinatakasan? Binuksan niya ang pinto ng kanyang kwarto, at ang lahat ng pagod sa kanyang katawan ay biglang naglaho. Napalitan iyon ng isang matinding kaba na halos magpatigil sa kanyang paghinga. Nakatayo sa gitna ng maliit na silid si Tricia. Ang mukha nito ay maputla sa ilalim ng dim na ilaw ng bumbilya. At sa nanginginig nitong mga kamay, hawak-hawak nito ang kanyang lumang wallet. Ang wallet na naglalaman ng lahat ng kanyang mga lihim. Nanigas si Carlos sa kanyang kinatatayuan. Nabitawan niya ang mga supot na kanyang dala. Ang tunog ng pagbagsak ng mga gulay sa semento ay umalinggaw sa nakabibinging katahimikan. Nahuli na siya. Dahan-dahang itinaas ni Tricia ang kanyang tingin. Ang mga mata nito ay puno ng sakit at pagkalito. Ipinakita nito sa kanya ang isang bagay na nasa kabilang kamay nito, isang plastic V. Carlos Miguel de Villa, basa ni Tricia, ang boses ay basag. Sino siya, Kaloy? Sino ka? Ang bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang pangalang iyon. Ang pangalang matagal na niyang ibinaon. Narinig niya itong muli mula sa mga labi ng babaeng pinakamamahal niya. Gusto niyang sabihin ang totoo. Gusto niyang isigaw na siya iyon, na tumakas siya, na pagod na siya sa lahat. Ngunit ang takot ay mas malakas. Ang takot na kapag nalaman ni Tricia ang lahat, ang gulo, ang panganib, ang madilim na anino ng kanyang pamilya, ay baka ito na mismo ang kusang lumayo. Kailangan niyang magsinungaling. Kahit isa na lang. Isa pang kasinungalingan para iligtas ang sandaling ito. Tricia, makinig ka sa akin, sabi niya, dahan-dahang lumalapit. Huwag kang maniwala dyan. Huwag maniwala, tumawa si Tricia nang walang saya. Nakasulat dito ang pangalan, Kaloy. May litrato mo pa. Ano to, laro? Peke yan, mabilis niyang sabi, ang mga salita ay tila may sariling buhay. Kailangan ko yan para sa mga sideline. Mga racket. May mga kliyente kasi na mas tiwala kapag mukhang propesyonal ang kausap. Isang kasama ko ang gumawa niyan para sa akin. Isang kasinungalingang napakahina. Isang palusot na kahit siya ay hindi paniniwalaan. Tinitigan niya si Tricia ng diretso sa mga mata, nagmamakaawa, umaasang pipiliin nitong maniwala sa kanya kaysa sa isang pirasong plastik. Nakita niya ang pagtatalo sa mukha ni Tricia. Ang pagdududa, ang sakit, ang pagnanais na maniwala sa kanya. Sa loob ng ilang segundo na parang isang kawalang hanggan, nakita niya itong pumikit ng mariin. At nang imulat nitong muli ang mga mata, ang matinding pagdududa ay napalitan ng isang pagod na pagtanggap. Isang pagtanggap na pinili. Okay, mahina nitong sabi. CJ, naniniwala ako sa'yo. Ang dalawang salitang iyon ay sabay na nagbigay ng ginhawa at matinding kirot sa puso ni Carlos. Ginhawa dahil nailigtas niya ang sandali. Kirot dahil alam niyang kasinungalingan ang pundasyon nito.
Ang tiwala na ibinibigay nito sa kanya ay hindi niya karapat-dapat. Hindi niya na napigilan ang sarili. Ang guilt, ang pag-ibig, ang takot, lahat ay nagsama-sama. Humakbang siya palapit, hinawakan ang mga kamay nito na nakahawak pa rin sa Z. Trisha, sabi niya, ang boses ay puno ng isang emosyong matagal na niyang kinikimkim. May isang bagay na kailangan mong malaman na totoo. Isang bagay na pinakatotoo sa lahat. Tumingin ito sa kanya, naghihintay. Mahal kita, bulong niya. Mahal kita, Trisha. Hindi bilang isang amo. Hindi dahil sa kung ano ka. Mahal kita dahil sa kung sino ka. Nakita niya ang pagkabigla sa mga mata nito na mabilis na napalitan ng mga luhang nagsimulang mamuo. Kaloyti. Mula pa noong unang araw. Noong una kitang nakita na tumatawa mag-isa habang pinapanood ang mga paru-paro sa hardin. Doon pa lang, alam ko na. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Trisha. Umiti ito sa gitna ng pag-iyak. Mahal din kita, Kaloy, sagot nito, ang boses ay halos hangin na lang. Mahal kita. At sa mga salitang iyon, lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Ang lahat ng kasinungalingan at pagdududa ay pansamantalang naglaho. Hinila niya ito palapit at sa ilalim ng puno ng mangga, sa liwanag ng buwan na sumisilip sa mga dahon, hinalikan niya ito. Hindi ito isang simpleng halik. Ito ay isang pag-amin. Isang desperadong pag-angkin. Ang pagsasama ng dalawang mundong magkaiba, ng dalawang taong parehong nagtatago sa likod ng mga maskara. Ang lasa ng mga labi nito ay pinaghalong tamis at alat ng kanyang mga luha. Ang init ng yakap nito ang tanging bagay na totoo sa magulo nilang mundo. Nawala sila sa isa't isa, sa isang sandaling akala nila ay kanila lang. Plak! Isang malakas na tunog ang bumasag sa kanilang sandali. Isang matinding sampal ang dumapo sa pisngi ni Trisha. Napaatras sila, parehong gulat. Nakatayo sa kanilang harapan sa dilim si Doña Esmeralda. Ang mukha nito ay hindi maipinta sa galit, ang mga mata ay nag-aapoy na parang sa isang demonyo. Walang hiya ka, sigaw nito kay Trisha, ang boses ay nanginginig sa puot. Ang kapal ng mukha mong talikuran ang kinabukasan mo para lang sa isang hamak na utusan. Pagkatapos ay ibinaling nito ang tingin kay Carlos, puno ng sukdulan na pagkamuhi at paghamak. At ikaw, sabi nito, dinuduro siya. Hayop ka. Ahas ka. Pinalamon kita, binigyan ng trabaho, tapos ito ang isusukli mo. Lalandiin mo ang anak ko. Maam, nagkakamali po kayo. Huwag mo kong matawag-tawag na maam, putol nito. Tapos ka na rito. Hindi ka na magtatagal sa pamamahay na to kahit isang segundo. You're fired. Sumigaw ito. Mga guard. Mga guard. Palayasin niyo ang basurang to. Dalawang security guard ang mabilis na dumating at hinawakan si Carlos sa magkabilang braso. Wala siyang nagawa. Hindi siya makalaban. Sa harap nila, isa lang siyang hardinero. Kaloy, umiiyak na sigaw ni Trisha, sinusubukang lumapit, ngunit mahigpit na hawak ng kanyang ina. Huwag kang lalapit sa kanya, Patricia. Pumasok ka sa loob. Habang kinakalagkad siya ng mga guard palabas ng gate, lumingon si Carlos. Ang huling nakita niya ay si Trisha, umiiyak habang pilit na isinasakay sa loob ng bahay ng kanyang ina. Ang mga mata nila ay nagtagpo sa huling pagkakataon, mga matang puno ng pag-ibig, sakit, at mga salitang hindi na nasabi. Mula sa malayo, sa kabilang kalsada, isang itim at hindi pamilyar na kotse ang nakaparada sa dilim. Sa loob nito, isang lalaki ang nagbaba ng isang kamera na mailong lens. Tiningnan niya ang mga litratong nakuha niya, ang paghaharap, ang yakapan, ang madamdaming halik. Pumili siya ng pinakamalinaw at ipinadala ito sa isang numero. Nag-type siya ng maikling mensahe. Don Ricardo, nahanap na po namin siya. Ang sampal ng kanyang ina ay masakit. Ngunit mas masakit ang makita si Kaloy na kinakaladkad palayo. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, puno ng mga salitang hindi na kayang bigkasin. Ikinulong siya ni Doña Esmeralda sa kanyang kwarto. Ang dating paraiso ay naging isang marangyang kulungan. Walang cellphone. Walang laptop. Tanging ang mga dingding na tila unti-unting lumalapit para sakalin siya. Narinig niya ang pag-uusap ng kanyang ina at ama sa labas ng pinto. Mga boses na puno ng desperasyon at galit. At sa gitna ng sigawan, isang salita ang paulit-ulit niyang narinig.
Isang salita na nagpabagsak sa natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. Bangkarote. Kinabukasan, pumasok ang kanyang ina sa kwarto. Wala na ang nag-aapoy na galit. Ang naiwan ay isang malamig at pagod na katauhan. Umupo ito sa gilid ng kanyang kama. Alam mo na siguro, panimula ni Doña Esmeralda, ang boses ay walang emosyon. Ang kumpanya, ang mga negosyo wala na. Lubog na tayo sa utang, Trisha. Ang mansyon na to, ang mga kotse, ang mga alahas na suot ko lahat to, anumang oras, pwedeng bawiin sa tin. Tiningnan niya si Trisha, at sa unang pagkakataon, nakita ni Trisha ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Isang purong, desperadong takot. Bangkarote na tayo, Trisha, pag-amin nito, ang bawat salita ay tila isang pako sa kanyang kabaong. Wala na tayong babalikan. Kaya ang engagement party na iyon si Marco siya na lang ang pag-asa natin. Ang tanging paraan para hindi tayo pulutin sa kalsada. Sa sandaling iyon, lahat ay naging malinaw. Ang mga pilit na ngiti. Ang mga magagarang party. Ang mga luxury hall. Ang buong buhay niya. Isa lang palang malaking kasinungalingan. Isang magandang palabas para pagtakpan ang isang nabubulok na pundasyon. Wala na siyang halaga. Ang pangalang Alvarez ay wala ng bigat. Ang lahat ng bagay na kinakatakutan niyang mawala ay sa katunayan, matagal nang wala. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, isang kakaibang tapang ang umusbong sa kanyang puso. Kung wala na siyang babalikan, kung wala na siyang pamilyang ililigtas, kung wala ng kayamanang dapat pangalagaan, ano pa ang pumipigil sa kanya? Wala na. Maliban sa isang bagay. Isang tao. Ang nag-iisang bagay na naging totoo sa gitna ng lahat ng pagkukunwari. Si Kaloy. Kinagabihan, hinintay niyang tumahimik ang buong bahay. Hinintay niyang mapagod ang mga bantay na ipinag-utos ng kanyang ina. Suot ang damit na kanyang ipinanlakad, isang simpleng pantalon at t-shirt, dahan-dahan niyang binuksan ang bintana ng kanyang kwarto. Tiningnan niya ang ibaba. Mataas. Ngunit mas mataas ang pader ng kulungang ito. Ginamit niya ang mga baging na gumagapang sa pader ng mansyon bilang mga hawakan. Ang mamahalin niyang mga kuko ay nabali. Ang makinis niyang balat ay nagasgasan. Ngunit hindi niya ininda. Bawat pag-akyat niya sa bakod ay isang paglaya. Isang pagtakas hindi lang mula sa mansyon, kundi mula sa buhay na ipinilit sa kanya. Nang makalabas siya sa kalsada, humarang siya ng isang taxi, isang bagay na hindi niya pa nagagawa mag-isa sa buong buhay niya. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang iniaabot sa driver ang gusot na papel kung saan nakasulat ang address ni Kaloy. Ang address na simbolo ng kanyang kalayaan. Ang bawat metro na inilalayo niya sa Forbes Park ay isang metro na papalapit sa kanyang bagong buhay. Isang buhay na kasama si Kaloy. Isang buhay na simple ngunit totoo. Nang marating niya ang pamilyar na eskinita, ang puso niya ay halos sumabog sa kaba at pananabik. Tinungo niya ang maliit na bahay na inuuwian nito. Kumatok siya. Walang sumasagot. Kumatok siyang muli, mas malakas na ngayon. Kaloy. Kaloy, ako to, si Trisha. Bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Kaloy ang nagbukas, kundi ang kaibigan nitong si Berto. Ang masayang mukha nito kagabi ay napalitan ng lungkot at pag-aalala. Trisha, gulat na sabi ni Berto. Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Si Kaloy? Nasaan si Kaloy? Tanong niya, ang boses ay puno ng kaba. Bumuntong hininga si Berto at lumingon sa loob ng bahay. Nasa loob siya. Pero mag-usap na lang kayo. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Pumasok si Trisha, ang puso niya ay parang pinipiga. Tinungo niya ang maliit na silid sa likod, ang silid kung saan niya unang nakita ang V. At doon, nakita niya si Kaloy. Nakatayo ito sa gitna ng silid, nakatalikod sa kanya. Sa ibabaw ng kanyang kama, may isang bukas na backpack. At sa mga kamay ni Kaloy, may mga damit na isa-isa niyang itinitiklop at ipinapasok sa loob ng bag. Nag-iimpake siya. Ang katotohanang iyon ay tumama kay Trisha nang mas malakas pa kaysa sa sampal ng kanyang ina. Aalis siya. Iiwan siya. Kaloy, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay puno ng pagod at sakit. Walang bakas ng gulat sa mukha nito na para bang inaasahan na niyang darating siya.
Anong ginagawa mo? Tanong ni Trisha, kahit alam na niya ang sagot. Hindi ito sumagot. Ipinagpatuloy lang nito ang pagtitiklop ng isang t-shirt. Lumapit si Trisha, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Aalis ka. Iiwan mo ko. Tumigil si Kaloy at napayuko. Kailangan, Trisha. Hindi, sigaw niya, hindi na napigilan ang emosyon. Hindi mo kailangang umalis? Ako ang aalis. Tayo ang aalis. Hinawakan niya ang mga braso nito, pinipilit na humarap sa kanya. Kaloy, makinig ka. Tumakas ako. Tinalikuran ko na ang lahat. Ang pamilya ko, ang pangalan ko, ang buhay na yon. Lahat. Para sa'yo. Para sa tin. Ang mga luha ay tuluyan ng bumagsak sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang boses ay naging isang pakiusap. Sumama ka sa akin, Kaloy. Magtanan na tayo. Pwede tayong pumunta sa probinsya. Magsimula tayo ulit. Kahit saan, basta magkasama tayo. Hindi ko kailangan ng pera, Kaloy. Hindi ko kailangan ng mansyon. Ikaw lang. Ikaw lang ang kailangan ko. Tiningnan siya ni Kaloy at sa mga mata nito, nakita ni Trisha ang isang kalungkutang mas malalim pa sa karagatan. Dahan-dahan, marahan ngunit may katiyakan, inalis nito ang mga kamay niya mula sa kanyang braso. Ang simpleng galaw na iyon ay parang isang punyal na bumaon ng diretso sa kanyang puso. Hindi pwede, Trisha, sabi nito, ang boses ay mahina ngunit pinal. Natigilan si Trisha. Anong hindi pwede? Kaloy, tinalikuran ko ang lahat para sa'yo. At iyon ang dahilan, sagot ni Kaloy, umiiwas ng tingin. Hindi mo gugustuhing mapasama sa magulo kong buhay. Magulong buhay, hindi makapaniwalang ulit ni Trisha. Anong mas gugulo pa sa buhay na tinalikuran ko? Isang buhay na puro kasinungalingan. Ang buhay mo, Kaloy, simple. Totoo. Yun ang gusto ko. Yun ang pinili ko. Umiling si Kaloy. Isang mabagal, masakit na pag-iling. Hindi mo naiintindihan. Ang alin? Ang alin ang hindi ko naiintindihan, sumisigaw na siya ngayon sa gitna ng kanyang mga hikbi. Na hindi mo talaga ako gusto. Na isa lang akong laruan para sa'yo. Na ang lahat ng sinabi mo. Yung mahal kita, kasinungalingan lang ba yon? Hindi, mabilis na sagot nito, at sa unang pagkakataon ay tiningnan siya muli ng diretso sa mga mata. Ang sakit na nakita niya doon ay kasing tindi ng sakit na nararamdaman niya. Totoo iyon. Pero hindi sapat. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagwasak sa kanya. Hindi sapat. Ang pag-ibig niya ay hindi sapat. Ang sakripisyo niya ay hindi sapat. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pulutin ang mga piraso ng kanyang nawasak na puso. Tiningnan niya ang maliit na silid. Ang mga simpleng gamit. Ang backpack na halos puno na. At sa wakas, inakala niyang naintindihan na niya. Dahil ba dito, tanong niya, ang boses ay halos wala na. Iginilid niya ang kanyang kamay, itinuturo ang buong paligid. Ang kahirapan. Ang simpleng buhay. Dahil ba isa akong Alvarez? Dahil ba mayaman ako at mahirap ka? Ang kanyang huling tanong ay isang bulong, puno ng kahihiyan at sakit. Hindi ba talaga ako ang tipo mo? Hindi sumagot si Kaloy. Ang pananahimik nito ay mas masakit pa kaysa sa isang direktang key. Bumagsak ang mga balikat ni Trisha. Tapos na. Lahat ay nawala. Tumalikod siya, hindi na niya kayang tingnan pa ito. Ang bawat hakbang papalayo ay parang isang paglalakbay sa impyerno. Nawalan siya ng pamilya, ng yaman, ng pagkatao. At ngayon, nawalan din siya ng pag-ibig. Wala nang natira sa kanya. Nasa may pinto na siya nang marinig niya ang huling sinabi nito. Isang bulong na puno ng pighati at halos hindi na marinig. Ginagawa ko to para protektahan ka di. Napatigil siya. Mula sa akin. Nang sumara ang pinto at mag-isa na lang si Carlos sa kanyang silid, isang malakas na suntok ang pinakawalan niya sa pader. Hindi niya ininda ang sakit na gumuhit sa kanyang mga kamao. Mas masakit ang kirot sa kanyang dibdib, isang sakit na siya mismo ang may gawa. Ginagawa ko to para protektahan ka mula sa akin. Ang bawat salitang binitiwan niya ay parang laso na siya mismo ang lumuno. Nakita niya ang pagkasira sa mga mata ni Trisha, ang pagguho ng lahat ng pag-asa nito, at alam niyang siya ang pumatay noon.
Ngunit para sa kanya, mas mabuti nang mamatay ang pag-asa kaysa mamatay si Trisha dahil sa paglapit sa kanya. Kinuha niya ang kanyang backpack. Kailangan na niyang umalis bago pa man siya tuluyang maging mahina. Bago pa man niya habulin si Trisha at bawiin ang lahat ng sinabi niya. Isasara na sana niya ang zipper ng bag nang ang tahimik na eskinita ay biglang pinunit ng ugong ng mga makina. Hindi isa kundi maraming makina. Ang dilim sa labas ay biglang nagliwanag dahil sa mga headlight na sabay-sabay na tumutok sa maliit na bahay. Napatigil si Carlos. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ang kabang ito ay iba. Hindi ito ang kaba ng pag-ibig. Ito ang kaba ng nakaraan. Sumilik siya sa bintana. Tatlong nagniningning na itim na sasakyan ang nakaparada sa labas, humaharang sa anumang daanan. Mula sa mga ito ay bumaba ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang mga tindig ay pangmilitar, ang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. Ang mundo niyang simple at tahimik ay biglang nilamon ng isang mundong matagal na niyang tinakbuhan. Ang pinto ng gitnang sasakyan ay bumukas. Isang figura ang dahan-dahang bumaba. Matangkad, nakasuot ng isang mamahaling barong, ang buhok ay may mga puti na ngunit ang tindig ay nananatiling makapangyarihan. Hawak nito ang isang baston na may pilak na ulo, ngunit hindi dahil kailangan nito, kundi dahil simbolo ito ng kapangyarihan. Nanlamig ang buong katawan ni Carlos. Si Don Ricardo de Villa. Ang kanyang ama. Anak, isang boses ang tumawag mula sa labas ng kanyang pinto. Si Berto, nanginginig. May naghahanap sa'yo. Huminga ng malalim si Carlos. Tapos na ang pagtatago. Lumabas siya ng bahay. Ang lahat ng kanyang mga kapitbahay ay nasa labas na rin, tahimik at takot na nagmamasid. Hinarap niya ang kanyang ama na nakatayo sa gitna ng kalsada, na parang isang haring bumisita sa tirahan ng mga pulubi. Carlos Miguel, bati ni Don Ricardo, ang boses ay malamig at walang anumang bakas ng pagkasabi. Ang tagal kitang hinanap. Naglaro ka ng tagutaguan ng napakatagal. Oras na para umuwi. Hindi ako uwi, matigas na sagot ni Carlos. Isang bahagyang ngiti, isang ngiting mapanghamak, ang sumilay sa mga labi ng kanyang ama. Wala kang pagpipilian. Mayroon, git ni Carlos. Ito ang buhay na pinili ko. Buhay, tumawa si Don Ricardo. Ito ba ang tinatawag mong buhay? Nagpapakahirap bilang isang hardinero. Nakikihalubilo sa mga taong hindi mo kauri. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, lumapit ang isa sa mga tauhan ng kanyang ama. May hawak itong cellphone. Sir, tingnan niyo po ito. Kalalabas lang, sabi ng tauhan. Ipinakita nito ang screen sa kanya at kay Don Ricardo. Isang malaking headline mula sa isang sikat na online news site. At sa ilalim nito, isang pamilyar na litrato, ang litrato nila ni Trisha kagabi, sa fiesta, habang masaya silang nagsasayaw. At sa tabi nito, ang litrato ng kanyang V. Ang litratong nakita ni Trisha. Scandal, here the Villa Empire found Vice Gardener gun rivals mansion. Naramdaman ni Carlos na gumuho ang kanyang mundo. Sumabog na. Ang lihim na pilit niyang itinago ay isa na ngayong pambansang balita. Kasabay ng pagsabog ng balita, alam niyang nakikita na rin ito ng lahat. Sa mansyon ng mga Alvarez, maisip niya si Trisha, nakatingin sa kanyang cellphone, wasak ang puso, hindi dahil sa pagtanggi niya kundi dahil sa isa na namang kasinungalingan. Maisip niya si Doña Esmeralda, nanlalaki ang mga mata sa G, ang pagkamuhi ay napapalitan ng matinding gulat. At maisip niya si Marco Imperial, nakangisi habang tinatawagan si Trisha. See? I told you. Lahat ng tao may tinatagong baho. Lahat ng kanyang pinakaiingatan ay nangyari sa isang iglap. Tingnan mo, anak, sabi ni Don Ricardo, tila nasiyahan sa gulo. Kahit anong tago ang gawin mo, hahabulin at hahabulin ka ng kung sino ka talaga. Isang de Villa. Kasalanan niyo to, galit na sabi ni Carlos. Ako? O ikaw, ganti ng ama. Ikaw ang gumawa ng gulo. Ikaw ang lumapit sa mga kaaway. Pero huwag kang mag-alala. Aayusin ko to. Tiningnan siya ni Don Ricardo, ang mga mata ay malamig na parang yelo. Sumama ka sa akin ng maayos, Carlos Miguel, at baka sakaling tulungan ko pa ang naghihingalong pamilya Alvarez na makabangon.
Isang tawag ko lang at lahat ng bangko ay muling magpapautang sa kanila. Natahimik si Carlos. Pero, patuloy ng kanyang ama, ang boses ay naging isang bulong na puno ng panganib. Kapag tumanggi ka, isang tawag ko lang din, at sisiguraduhin kong walang kahit isang sentimo ang matitira sa kanila. Idadamay ko sila sa pagbagsak. Sisirain ko ang pangalang Alvarez hanggang sa maging abo na lang ito. Ito na. Ang bitag. Ang ultimatum. Ang kanyang kalayaan o ang kaligtasan ng pamilya ni Trisha. Tiningnan ni Carlos ang mga mata ng kanyang ama. Alam niyang hindi ito nagbibiro. Isang halimaw si Don Ricardo de Villa pagdating sa negosyo. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Talo na siya. Mulat sa pool, talo na siya. Walang imik, naglakad siya patungo sa nakabukas na pinto ng itim na kotse. Bawat hakbang ay isang pagtalikod sa buhay na pinangarap niya. Bawat hakbang ay isang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Bago siya pumasok, lumingon siya sa maliit na bahay, sa mga kapitbahay niyang nakatingin sa kanya ng may awa at pagkalito. Hindi na siya si Kaloy. Ngayong gabi, namatay na ang hardinero. Sumakay siya sa kotse. Ang malambot na leather na upuan ay isang paalala ng buhay na kanyang tinalikuran. Sumara ang pinto. At sa loob ng marangyang sasakyan, sa gitna ng katahimikan, nagkita ang mga mata nila ng kanyang ama. Isang tingin ng tagumpay mula kay Don Ricardo. At isang tingin ng sukdulang pagkatalo mula kay Carlos Miguel de Villa. Ang katahimikan sa loob ng taxi pabalik sa mansyon ay isang nakabibinging dagundong. Bawat metro na papalapit sa Forbes Park ay parang isang hakbang pabalik sa kulungan. Wala na ang tapang at pag-asa na dala niya kanina. Ang naiwan ay isang malawak, malamig na kawalan. Pagpasok niya sa bahay, ang lahat ay gising. Ang mga kasambahay ay nagbubulungan. Ang kanyang ama ay nakaupo sa isang silya, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. At ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, ay nakatayo sa harap ng malaking dihi, ang mga mata ay nanlilisik habang pinapanood ang paulit-ulit na flash report. Here at the Villa Empire. Revel's Mansion. Secret Romance. Nang makita siya ng ina, mabilis siyang nilapitan nito. Ngunit sa halip na galit, isang kakaibang ngiti ang nasa mga labi nito. Isang ngiting tila sa isang manlalarong nakakuha ng alas. Trisha, anak, sabi nito, ang boses ay puno ng isang bagong sigla. Nakita mo na ba? Naiintindihan mo na ba ngayon? Hindi sumagot si Trisha. Ang isip niya ay lumilipad, pabalik sa mga huling salita ni Kaloy. Ginagawa ko to para protektahan ka mula sa akin. Lahat ng ito, lahat ng pagkukunwari niya, lahat ng panloloko, patuloy ng kanyang ina, gumagalaw ang mga kamay sa ere. Ginamit niya tayo, Trisha. Ginamit niya ang kahinaan natin. Ngunit ngayon tayo naman. Ito na ang pagkakataon natin. Gagamitin natin ang eskandalong ito laban sa mga De Villa. Hihingi tayo ng danyos. Ibabalik natin ang lahat ng nawala sa tin. Napatingin si Trisha sa kanyang ina. Nakikita nito ang isang malaking gulo, isang trahedya, bilang isang oportunidad sa negosyo. Isang paraan para makabawi. Isang bagay ang pumutok sa loob ni Trisha. Isang pagod. Isang suklam. Hindi, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Natigilan ang kanyang ina. Anong sabi mo? Hindi, ma, ulit niya, tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Tapos na po ako sa mga laro. Tapos na po ako sa paggamit sa mga tao. Ano nang pinagsasasabi mo? Ito na ang alas natin, Trisha. Hindi po siya alas, ma, umiling si Trisha. Ang mga luha ay muling namumuo sa kanyang mga mata, ngunit ngayon ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang malinaw na realisasyon. Tao siya. Tao siyang nasasaktan. Tao siyang nagtatago. At pagod na akong maging parte ng pananakit sa kanya. Tinalikuran niya ang kanyang ina na nakanganga, hindi makapaniwala sa narinig. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse mula sa isang maliit na lalagyan sa may pinto. Saan ka pupunta? Sigaw ng ina. Bumalik ka dito, Patricia Isabel. Hindi siya lumingon. Nag-drive si Trisha, ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Hindi niya alam kung saan siya kumukuha ng lakas. Ang tanging alam niya ay may isang bagay siyang kailangang gawin. Isang bagay na tama.
Ang mga salita ni Kaloy o ni Carlos ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Ang pagtanggi nito. Ang sakit sa mga mata nito. Ang pag-ako nito sa lahat. Ang kasinungalingan nito ay hindi para saktan siya. Ito ay para protektahan ang sarili nito. Isang maskara, katulad ng mga maskarang isinusuot niya araw-araw. At ngayon, kailangan niyang marinig ang katotohanan. Hindi mula sa balita. Hindi mula sa mga tsismis. Kundi mula mismo sa kanya. Ginamit niya ang sa kanyang cellphone para hanapin ang address ng De Villa Mansion. Habang papasok siya sa isang mas eksklusibo at mas marangyang bahagi ng Forbes Park, mas lalo niyang naramdaman ang agwat ng kanilang mundo. Ang mga bahay dito ay hindi na mga mansyon. Mga palasyo na ito. At sa dulo ng isang malawak na kalsada, naroon ito. Isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal na may kumikinang na letrang T